hell is real. Totoo po ang impyerno. Pastor, nakapunta ka na doon? Hindi ko sasabihin sa inyo. Baka hindi kayo maniwala Pero sasabihin sa inyo, totoo po ang impyerno. Lucas 16, verse 22, verse 24. Basahin ko muna sa Tagalog. The poor man died and was buried, and in Hades, where he was in great pain, he looked up and saw Abraham far away with Lazarus at his side. So called out, Father Abraham, take pity on me, and send Lazarus to dip his finger in some water and cool off my tongue, because I am in great pain in this fire. Anong sabi dyan? Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya't sumigaw siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito. O purihin ng Panginoon sa talatang yan, Ito'y magtuturo sa atin ng kaliwanagan kung totoo bang may impyerno at tila hindi mo kinakatakutan ng impyerno kahit na Christian ka. Anong sasabihin nyo? Ay, walang Christian sa impyerno. Pastor nga meron dun niniwala kayo? Hindi. Meron pastor. May pare, may pastor, may obispo, meron pang mga deacons, mga diakono, dami doon. Sobra. Magugulat ka, bakit nandun siya? The story of the rich man and Lazarus. Of course, yung mahirap, yung dukha, namumulot ng kayaman ng mumo sa natitira doon sa mayaman. At yung mayaman, wala siyang ginawa kundi magpakasasa dito sa mundong ito ng kanyang kayamanan. Take note, yung mayaman, nagpapakasasa sa kanyang pera, sa kayamanan, dito sa lupa. At yung mahirap, hirap na hirap. Walang mabiling pagkain namumulot lang ng mumo, sabi doon. Na tira-tira. Mumo, it means tira-tira. No? In verse 25, God given equal opportunity, given a definite time for life, given a definite choices, good or bad, given a definite reward for what you're doing. Kasi doon sa 25, ang sabi ng Panginoon, ang sabi nung, meron ba dyan? Verse 25, tingnan natin, basahin natin. Lucas 25, ngunit sumagot si Abraham, Anak, alalahanin mong nagpakasasa ka sa buhay noong ikaw ay nasa lupa. Take note, huwag kayong mas labis na magpakasasa sa lupang ito. Amen. Huwag labis-labis. Mga magulang kapatid, katulad ng mga nangyayari ngayon, labis-labis, katulad nung issue ni Bikaya. Anyway, Bikaya ba yon? Sinabi nyo, hindi ko sinasabi niya, Bikaya lang, hindi ako masisita nito, Bikaya. Di ba? Ito, nagpakasasa sila, akala nila akala nila walang hanggan ang pagiging masaya sa kayamanan. Pero ang kayamanan na galing sa daya, darating ang araw, madadaya ka niyan. Amen po ba? Kaya wag pakasiguro ang mga politician na nangungurap na hindi habang panahon, sila? Aanihin din nila yan. Babawiin ni Lord yan. Bakit ba naman nagpa-interview ka kay Julius Lalim? Anyway, Julius Lalim sinabi ko, Sino ba yon? Julius? Kayo nagsabi na naman yan. So, itong mayaman, tuloy natin. Nagpakasasa siya sa lupa Nag-enjoy. Enjoy lang ng enjoy. Next.
At si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Parang kayo lang. Yung mga katabi mo, parang si Lazaro. Gutom na gutom yan. Gustong mamulot ng mumu sa mga tira-tira ng mga mayayaman. Parang katayo lang yan eh. Amen? Kapag may mumu, pupunta tayo. 3 kilo. 6 na. May corn beef isa. Di ba? Parang tayo lang yan. Namumulot tayo ng mumu. Hindi nyo alam, sa inyo rin yun eh. Tax nyo yun. Kaya ngit-ngit na ngit-ngit. Yung mga taxpayer. Biro mong wala pang 1 buwan, yung flood, control project, lumaglag, nabitak. No? At si Lazaro naman ay nagtitiis ng kahirapan. Next. Subalit ngayon ay inaaliw siya rito. Samantalang ikaw naman ay nagdurusa yan. Nagdurusa riyan. No? So, God-given equal opportunity. Patas ang Diyos. May mahirap, may mayaman. Amen? Patas din ang Diyos. Given definite time for life. Binigyan tayo ng Diyos ng buhay. Kung paano natin gagamitin. Hanggang kailan ba ikaw mabubuhay? Ang buhay, ang sabi ng Bible, ay hindi tumatagal ng 70, 80 ka, pagka malakas ka pa, 80, bonus yun. Sa panahon ngayon, kung ikaw ay nagka-edad na ako, 55, hindi ko pwedeng pag binaliktad ko, 55 pa rin eh. No? Lugi pa rin. 55, no? Sa 55 ko, kung tatagal ako ng, let me say, sinihiling ko kay Lord, 65 lang eh. Pero kung papatagal na ako 70, ilan taon na lang ang lalagi ko? Ilan? 15 na lang. 15 na lang. Anong gagawin ko dito? Sa buhay na ito. We have a definite time. Amen? Ikaw, ilan taon ka na? Sino yung mga senior citizen na dito? Si mga minutes, bonus na yan eh. Pwede na nga yan, ayaw pa eh. Laki na ng bahay niya sa heaven. Naniniwala kayo? Nakita ko yung bahay ni Mami ni sa heaven. Ang laki-laki na. Ang ganda. O sino yung gusto magpatingin ng bahay doon? Baka sira-sira pa yun. Wala ka pang bintana doon. Hindi pa handa. O, bakit? Ba't hindi ka pa handa? Tanong mo sa sarili mo, ba't hindi ka pa handa? Given definite choices, good or bad. Binibigyan tayo, sa verse 25, binigyan tayo ng Diyos, sabi ni Abraham, binigyan tayo ng Diyos ng definite choices. Kung ano pipiliin mo, good or bad, corrupt o good politician. Di ba? Meron bang good politician? Meron naman. Sabi ni Ate Job, syempre, meron. Of course, meron din. Amen? Pero, kapag pasok ka dyan, ikaw compromise. Sabi mga incheck, dami compromise, politiko. No? Kabit-kabila, hingi dito, hingi doon. Oh. Tapos, yung bigay, mamamayan, di nila bigay. Tago nila, bigay nila, pamilya nila. Tama yung mga Chino eh. Yung mga incheck na Pilipino ha. Punta kayo Chinatown. Makakausap nyo matatalinong mga incheck. Given a definite choices, given definite reward for what you're doing. Binigyan tayo ng Diyos, kapag nawala tayo, may reward tayo, kung good man o bad. Etong dalawang to, may reward. Si Lazaro, saan pumunta? Sabi sa Bible, sa paraiso, kasama si Abraham. Yung mayaman na nagpakasasa sa lupa, na merong luxurious car, merong ang dami-dami mong bahay, mga bakasyunan, ang pinatitira mo ay ang mga katulong mo lang. Imagine that. Huwag kayong, pag yumaman kayo ha, huwag kayong gawa ng bahay kung saan-saan ha, tapos hindi nyo naman titiran. Magiging ghost yun. No? So, papamahayan ng mga multo yun. Gusto nyo yun. So, puro katulong nyo lang yung katulong nyo, may boyfriend, doon na sila nagkaanak. Kung kaya, yung hardinero nyo, yun ang napangasawa ng katulong nyo, iniwan nyo doon. O sila na, namahala, namatay kayo, sa kanila na yung bahay na yun. Ginawa nyo pala yan para sa katulong nyo eh.
Ewan ko ba, bakit ganun ang mga Pilipino? Hindi ko alam kung nag-aaksaya ng pera o wala ng paglagyan ng pera. Imbis na itulong sa mga kapwa nila mga Pilipinong mahihirap, wala. Ang gagawin, magpapatayo na kung saan-saan malalaking bahay. Amen? Totoo yun. Nasa Amerika, magpapatayo dito sa Pilipinas, iiwan din kasi doon sila nakatira sa Amerika. Do you imagine that? Sabi mo sa katabi mo, kapatid, huwag mong gagawin yun, ha? Ang sabi ng Lord, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit, hindi sa lupa. Amen? Magpatayo kayo ng bahay sa langit, hindi dito sa lupa. Tama na yung kubo. Sabi nga, kahit na kubo, ang aking tahanan, doon sa langit, may katiyakan. Diba? Kahit na kubo, kahit dampa. O ngayon, ano ngayon bungalo ngayon di ba? Kahit na bungalo, kasi wala nang kubo-kubo ngayon Mahirap ka. Ang kanta ng mga American doon, there is a mansion. Sa Amerika, mansion. Dito, kubo. Magkaiba, di ba? Mansion sa English, kubo rito sa Pilipinas. Talagang humble ang Pilipino. Salbahe nga lang. Amen? Alam nyo, mababait Pilipino. Mga tuso Pilipino. Mga magulang kapatid. Mauutak yan kahit sa ang bansa. Kaya niyang mabuhay because sa pagiging tuso. Verse 26, God creates a distance between us. Nagmamakaawa dito. Yung pulubi, nagmamakaawa. Anong pagmamakaawa ng pulubi? Verse 26, bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin. Kaya't ang mga narito ay hindi makapupunta riyan. At ang mga naririyan ay hindi makapupunta rito. And that is the reality of hell. Amen? There's a distance. God create a distance between us for eternal, for a good or for bad, hell and paradise. Yun ang pagitan. Mga maging kapatid, yung mga nandun sa impyerno, hindi pwedeng pumunta sa langit. Yung mga nandito sa langit, hindi pwedeng pumunta sa impyerno. Dapat maunawaan natin yon. Anong meron sa impyerno? What is reality about hell? What is the description of hell? In Matthew 25:41, description of hell, hell is, sabi doon? Okay, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, mamaya na yon. Next. Lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga isinumpa. Doon kayo sa apoy na di namamatay at inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Meron tinatawag po ang impyerno na eternal fire. Hell have an eternal fire. Apoy na hindi namamatay. Yan ang isa-isip natin. Yan ang isa sa dapat natin katakutan na huwag tayong mapunta rito. Merong apoy na di namamatay. Akala nyo hindi kayo nasasaktan ngayon? Pero pag namatay tayo na makasalanan, ang lahat ng makasalanan ay mapupunta sa apoy na di namamatay. Then He will say to His left, away from me, lumayo kayo sa akin. You that are under God's curse, away to the eternal fire, which has been prepared for the devil and his angel. Inilaan ng Diyos ang impyerno sa mga diablong nagsipag, himagsik sa Kanya. Si Satanas ang kanyang mga anghel. Ang impyerno ginawa ng Diyos para sa diablo. At kung ikaw ay kampon ng diablo, kasama ka sa impyerno. Amen? Malinaw? Tingnan mo nga katabi mo. Anghel yan. Nakaganon, no? Meron niyang, hello. Sabihin mo sa sarili mo, hello. Anghel yan. Pero may buntot. Revelation 21 verse 8. Ano ang sabi dyan? Subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag.
mga taksil, mga nagpasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling, sila'y ibubulid sa lawa ng naglalagablab na asupre na siyang pangalawang kamatayan. Ang hell description is lake burning with fire and sulfur, which means the second death. The hell is the second death. Patay ka na, double death ka. Patay ka na, papatayin ka pa sa impyerno na hindi ka naman mamamatay-matay. Alam niyo po ba yon? Sabi doon, malagim ang kasasapitan ng mga duwag. Tingnan nga natin yung katabi natin. Duwag. Ha? Anong klaseng kaduwagan? Yung ibahagi mo ang salita ng Diyos sa kapatid mo, sa magulang mo, sa mga pinsan mo, na magbahagi ka ng salita ng Diyos, naduduwag ka, nahihiya ka, kasi baka mamaya yurakan ka lang nila. Mga taksil. Yan. Mga taksil. Yan. Yung mga nagpasasa sa mga tukso. Nagtaksil. Ayan ang mga nasa impyerno. Ano pa? Mga, ang tawag dito, mga nagpasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan. Kasuklam-suklam na kahalayan. Alam nyo na yun, no? Huwag kayong gagawa ng ganon. Ang sabi dito, mga mamamatay tao. Tingnan mo yung katabi mo, hindi wala akong pinatay. Hindi ako naniniwala dyan. Yung kapitbahay mo, siniraan mo kahapon eh. Di ba ang sabi doon, you are like a murderer. Ang sino mang naninira sa kanyang kapwa ay katulad ng isang taong mamamatay tao. Murderer ka na kapag chismaker ka. O yung, yung tawag doon, marites ka, murderer. Kaya pigilan nyo yung mga mga dila ninyo, nako. Kung minsan yan ang hindi alam mo ba? May nakita ko si pastor. Sa atin na lang may angkas na babae. Hindi nga. Oo. Para sabihin ko sa inyo, lahat, inaangkas ko. Babae, lalaki, bata, matanda, baloktot o kuba. Kapag meron gustong umangkas, angkas ko kaysa naglalakad sila. Kay mag-isip ng masama. Totoo yun, nakita ko Tapos nakangiti pa si pastor. Kinakausap niya, tawan-tuwa siya kasi yung babaeng niya, tawa rin ng tawa. Para sabihin ko sa inyo, yung pastor nyo masayahin. Kapag nagbitaw ako ng joke, mapapatawa ka. Amen? Ng mga sinanay Linda, di pa ako nagbibitaw ng joke, tumatawa na. Kung makita nyo, sinanay Linda pala yung angkas ko. Kailangan pa ba umarap ako sa husgado dito sa harapan ninyo? Mga kapatid, ako po'y humihingi ng tawad sa inyo. Naiangkas ko po si Nanay Linda. Ang dudumi ng utak ninyo. Kasama kayo sa impyerno. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, huwag kang mamamatay tao Ingat-ingat. Mark, ingat tayo Mga bali-balita mo sa akin, nadadala ako Huwag muna Okay. Next, ano pa? Sino daw yung mapupunta ng impyerno? Yung mga mapakiapid. Yan. Ayun yung mga compromiser. No? Hindi makontento sa religion. Mga compromiser. Hindi makontento sa mga tinatamasa sa buhay. No? At ito, maganda to. Yung mga nasa impyerno, mangkukulam. Tinitingnan ko yung mga mata ninyo
Baka may eyeliner na pa ganun eh. Kaya tapos maitim yun dito. Sabi nila, pagka maitim daw yung ganto, mangkukulam yan. Tingnan mo yung mata. Kung baliktad yung ano nyo, kung baliktad yung mukha ninyo sa mata niya, mangkukulam daw yan. Huh? Yung mabati ka lang, sumasakit na yung tiyan mo, sakit, binati lang ako ni ano eh. Di ba? Imagine that, ang dami mangkukulam dito. Di ba? Mabati ka, tapos masakit na ano mo. Sino pa? Ito ang ano, at mga, sabi dyan? Sige, pabasa natin sa kanila. Ako lang nagbabasa pala eh. Next. Mga sumasamba sa, sino ang Diyos mo? Si Jesus. Amen? Si Jesus. Si Yahweh ang Diyos Ama. At ang banal na Espiritu Santo. There is one God in 3 person. Iyan ang Diyos. Wala nang ibang Diyos. Sabi ni Yahweh, maliban sa akin, wala nang ibang Diyos. Amen? So bakit sumasamba ka? Ba't kung ano-ano, baka kapatid, may impyerno. Baka tagal mo na sumasamba dito, Kristiyano ka na, may iniingatan ka pa dyan. Kahapon, ito yung ang topic ko sa Santo Tomas. Yung isang kapatid, nagulat kami, paalis na kami. Binigay niya yung larawan ni ni inang inang, yun. So, pinatapon sa amin. Pinadala, natatakot daw siyang basagin. Baka naman, hanggang ngayon, takot pa kayo. Declaration nyo si Jesus eh. Amen! Baka may natatago dyan, kaya hindi kayo maman-yaman. Meron pang sa baul, tinago mo. Hoy, kahit gano'ng kamahal yan, basagin mo na yan. Sabi mo nga sa katabi mo, kapatid, basagin mo na yan. At kung ito'y sa inyo, ha? Okay, magbabasag kapag hindi sa inyo. Napaka-extreme nyo. Pastor, binasag ko, nagalit yung nanay ko. Bakit? Kanino ba yun, nanay ko? Christian nanay mo, hindi pa po eh. Huwag mong babasagin. Ang declaration sa'yo. Amen. Bahagi nun sa'yo. Iniingatan mo. Amen. At hindi lamang yun ang mga Diyos-Diyosan na sinasabi dyan. Yung mga pinaprioritize mo kaysa kay God. Yan ang Diyos mo. Hallelujah. At lahat ng sinungaling. Ay, ito na. Masasaktan tayo dito eh. Unti-unti nga natin tingnan yung katabi natin. Ganon, kunya. Yan, tingnan yung katabi. Yan, unti-unti lang. O, Nanay Linda, huwag ka dun tumingin. Dito sa, no? So, ibig sabihin, eto pala yung mapupunta ng impyerno. Ang mga sinungaling. O, Santo Tomas, may nakonvict na. Pastor, okay lang po ba yun? Sasabihin ko rin naman sa nanay ko eh. Kumuha ko ng Shopee, kaso hindi ko sinabi sa kanya. Sabi ko, sa kaibigan ko to. Sabi ko, walang white lies. Kasi nungalingan pa rin yun. Ay, ihingi na lang po ako ng tawad, aaminin ko na lang. O diba? Maganda yung nakukonvict ka eh. Anong kasinungalingan na ginawa mo na sa araw na ito ngayon, umaga pa lang? Ituwid mo yan, kapatid. Baka biglang atakihin ka o mawala ka dito sa mundo eh. Di ba? Papunta ka na impyerno. Ang sabi dito, sila'y ibubulid sa lawa ng naglalagablab na asopre at siyang pangalawang kamatayan. Hindi nyo pa nararamdaman. Hindi pa natin nararamdaman kung ano yung asopre. Ang asopre ay yung katulad ng pagputok ng bulkan na lumalabas yung lava. And that is asopre. Yung mga bakal na tinutunaw, and that is asopre.
Ang hirap nun. Malalapno sa mga katawan natin na hindi natin gusto natin mamatay, hindi pa tayo mamatay. In Matthew 22 verse 13, then the king told the servant, tie him up, hand and put and throw him outside in the dark. There he will cry and gnash up his teeth. Sabi dito, it is a place of darkness, weeping and gnashing teeth. Kaya't sinabi ng hari sa mga lingkod, talian ninyo ang kanyang mga kamay at paa, at itapon siya sa kadiliman sa labas, dooy mananangis siya, at magngangalit ang kanyang mga ngipin. Sa impyerno may pagngangalit ng ngipin. Alam niyo yung pagngangalit ng ngipin? Yung pagdidikit, yung pagkakaskas. Ibig sabihin sa impyerno, buo ang ngipin mo. Sino yung mga bungi dito? Mabubuo ang ngipin mo sa impyerno. Anong bungal-bungal ka ngayon? Hindi. Buti na lang bungal ako. Pag napunta ako sa impyerno, hindi magngangalit ang ngipin ko. Kasi walang ngipin. Hindi totoo yan. Ang Bible na nagsasabi, may pagngangalit ng ngipin. Madilim. So, iyak ka ng iyak. Tingnan natin ang itsura ng impyerno. That is eternal fire. Meron ba tayo niyan? Naghanda tayo niyan, di ba? Ayan ang impyerno. Ayan, oh. Oh, hinuhulog sila sa lawa. Sige, usad. Walang sounds eh. Ako na lang magsasounds. Tulungan niyo kami! Patawarin mo ako, Panginoon! Ayun nung mangkukulam. Di na ako mangkukulam! Tulungan niyo ako! Wow! Do you imagine that? Bagamat pinapagaang natin ang pagtuturo, pero mabigat to. Nakakilabot to. The hell is eternal. What is the eternal nature of hell? Hell is eternal, and those who enter will be tormented day and night, forever and ever. Pahirapan araw-gabi ang mga taong mapupunta dito. Kaya matakot kayong gumawa ng masama. Mga magulong kapatid, iwasan na natin ang kasamaan. Kahit na mga Kristiyano tayo, hindi nalilingid sa Lord ang ating mga pinaggagawa. Amen! Kahit ano pang ilang taon pa kayong sumamba-samba rito, o magdasal-dasal, kung hindi naman ninyo binabago ang inyong ugali, wala rin. Salvation is not what you save, you save. Ang sabi doon, the hell is smoke of their torment will be rise forever and ever with no rest day and night. Wala kang pahinga sa impyerno. Walang pahinga doon. In Revelation 14:10-11, pahihirapan sila sa apoy at asupre sa harapan ng kordero at ng banal na mga anghel. Ang usok mula sa apoy ay nagpapahirap sa kanila sa pailang lang magpakailanman. Magpakailanman. Ang dami pong video ko diyan patungkol sa impyerno. Isa pong kwento, no? Yung isang sanggano, isang basagulero, na kung saan, totoo to kung saan talagang naghahamon siya ng away. Umaga pa lang pagka gusto niya ng away, babasagin niya yung mga paso ng mga kapitbahay niya. Saka siya tatakbo. Irereklamo siya sa barangay, tatawa-tawa lang siya. Tapos may kasalubong siya, mga kasama niya, mga barkada niya,
matitino yung barkada niya, bandang uli, mapapaaway dahil sa kanya. Makakasalubong niya yung malaking tao, sisikmuraan niyang ganyan. Tapos tatakbo siya, ang haharap doon, siyempre re-rest back yun. So magkakagulo na. Ganun siya kagulo. Habang nagseshare yung pastor sa kanya, tawa siya ng tawa. Sinasabi niya, hindi totoo yan? Isang araw, nandun siya sa palaisdaan habang nakahiga. Mahal na araw, nagmumuni-muni siya. Siya lang mag-isa. So, biglang nahulog yung isang Bible sa harapan niya. Dahil wala siyang magawa, wala pang mga cellphone nun eh. Yung pagbuklat niya ng Bible, nabasa niya itong patungkol sa impyerno. Itong patungkol sa lake of fire. Revelation 14 verse 10 to 11. Pahihirapan sila sa apoy at asupre sa harapan ng kordero at ng mga banal na anghel. Ang usok mula sa apoy ay nagpapahirap sa kanila ay papailan lang magpakailanman. So natakot siya. Magmula mula nung natakot siya, nabasa niya na sa Bible ay totoo pala ang impyerno, natakot siya. Kaya nung nag-share na yung pastor, talagang todo pakinig siya. Magmula nun, dire-diretso yun. Dire-diretso yun. At pumasok siya sa Bible school, and then pagbalik niya, pastor na siya. Ang init-init niya sa Panginoon, mga magulang at kapatid. Alam nyo, dapat meron tayong kinakatakutan eh. Magbasa kayo ng Bible. Una, katakutan natin ng Diyos. Pangalawa, katakutan natin ang pagpaparusa ng Diyos sa mga makasalanan. Huwag kayong pabanjing-banjing na Kristiyano lang. Maging seryoso tayong Kristiyano. Hindi na ako nagkulang ng paalala sa inyo. Gusto ko lahat tayo mapunta ng heaven. Amen. Gusto ko lahat tayo, walang maiwan dito. How can avoid hell? Paano natin ma-avoid ang hell? Number 1, seeking God. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all the things shall be added unto you. Malalayo ka sa heaven. Mag-seek ka sa God every day. Umpisa pa lang ng umaga, isik mo na ang God para maiwasan mo ang hell. Ang dami ng masasama sa mundo, huwag ka nang dumagdag. Number 2, repenting. Repenting your sin to God. Every day. Huwag mo sabihin hindi ka nagkakasala. Walang matuwid kahit isa. Minsan nakapagmumura ka pa nga eh. Sabihin mong hindi. Huwag mo nang tingnan yung katabi mo. Ikaw na lang. Tingnan mo yung sarili mo. Paano mo matitingnan sa... Diba? Tingnan sa salamin. Every day. O minsan may mga pasundot-sundot ka pang mga... Anyway. Galit, puot, nanakit. Repent. Yan lang ang solusyon para hindi ka mapunta ng impyerno. 1 John 1:9, ang sabi dyan, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Repent your sin. Baka sumosobra ka na. Marami ka ng sobra. Amen. Na hindi mo na nahihingi ng tawad sa Lord. Baka pag napunta tayo ng impyerno, hanapin mo yung wifi. Walang wifi sa impyerno. Walang Mobile Legends sa impyerno. Amen. Diba? Walang beer sa impyerno. Diba? Wala ring beer sa langit. Siyempre, kahit sa langit. Diba may kanta? Sa langit wala ang beer. Sa langit walang wifi. Sa langit walang FB. Sa langit walang Bombay. Kung wala sa langit nun, mas lalong wala sa impyerno kasi yung mga Bombay na inuutangan natin, nandun din. Amen? Baka makita nyo nga si dun eh. Yung gumawa ng FB, si Mark Zuckerberg. Di ko mabigyan si Zuckerberg. Yun na lang. Diba? Ang dami doon sa impyerno. Ano pa? Para ma-avoid nyo ang impyerno, having faith in Jesus Christ. Amen? John 3 verse 16.
Kahit alam na natin to, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Faith to Jesus. Iyan ang meron ka. Iyan ang panghawakan mo. Iyan ang pangalagaan mo. At iyan ang ingatan mo. Ang pananampalataya mo sa ating Panginoong Kristo. Iyan ang magdadala sa iyo sa langit, hindi sa impyerno. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang pananampalataya mo magdadala sa iyo sa langit, hindi sa impyerno, mga magulong kapatid. Kaya, isa pa lang, may ano ka na. Kaso, ang wala sa iyo, yung sinisik mo lagi si God, at nire-repent mo yung sin mo. Romans 10:10. Kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Ang kaligtasan ay malapit sa inyong buhay. Kayo na lang magwo-workout niyan. Ang lapit-lapit niyan. Next, how to avoid hell? Prioritize our spiritual state over earthly challenges. Ito yung nangyari doon sa nangyayari ngayon yung over earthly challenges. Napopokus tayo sa mga challenges ng mundong ito kaysa sa spiritual state natin. Nawawala ang ating spiritual state dahil sa mga earthly challenges, mga intindihin sa buhay, mga ginagawa natin araw-araw. Paningit na lang ang spiritual state natin. Paningit. Mga magulong kapatid, mas i-prioritize nyo ang spiritual. Yan po ang magdadala sa atin sa langit, hindi sa impyerno. And then last, live righteously. In Matthew 6:33, no? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Mamuhay tayo sa matuwid na pamumuhay. Huwag tayong gumaya sa mga korap. Amen? Huwag tayong gumaya sa kanila. Hayaan lang natin, at huwag naman tayo maging masama sa kanila. Dahil ang Diyos ang huhusga. So, sa tingin nyo, matuwid ang ginagawa ng mga taong bayan? Na nagrarally sila? Para saktan yung mga taong gumawa ng masama? Kahit sila parurusahan ni Lord Manatili ka sa pwesto mo. Gawin mo yung nararapat sa pamilya mo. Nararapat sa buhay mo. Huwag mong pakialaman ang mga ginagawa ng Diyos. Amen? God is working. He is working. Kahit hindi mo nakikita, mga magulong kapatid, gumagawa ang Diyos sa buhay mo. Amen? Ang Diyos gumagawa. Kahit hindi mo naririnig siya, gumagawa ang Diyos. Tandaan po natin, nararamdaman nyo ang Diyos gumagawa sa buhay ninyo. Kahit hindi nyo nakikita. Hindi tamad ang Diyos. Now, back to the reality. Back to the rich man and the request. Sabi niya, send Lazarus to his father's house for his brothers para sabihan na di mapunta dito sa hell. Sabihin niyo po kay Lazarus, sabi nung rich man, ipunta niyo po si Lazarus sa aking mga kapatid, sa bahay ng aking tatay. Meron akong 5 mga kapatid. Mga 5 kapatid na mayayaman din, na nagpapasasa sa kayamanan. Mga 5 kapatid na mga politician. Amen? Kasi, yung tatay ko politician Ako anak niya politician. Yung anak ko politician. Kapatid ko politician. Ha? Ba't ganito tayo sa mundo? Huwag kayong mag-aartista, ha? Kung gusto nyo yumaman agad, magpolitiko kayo. Punta agad kayo sa Congress agad. Yun ang takbuhin nyo, kahit hindi nyo kilala, Kongreso agad.
ipatupad nyo ang panukala ninyo. Magkukurap po ako ng maraming mga, at least honest ka. Sasabihin mo na agad, ako po ay kurap na politiko pag binoto nyo ko. Honest. Diba? Kaysa naman di ka honest, makaupo ka, tapos mangungurap ka. Sinungaling ka nun. Okay. Sabi dito, ang salita ng Diyos ay dapat, sabi dito, send Lazarus to his father house for his brothers. So, anong sinabi ni dyan? Merong ba tayo yan? Last, Lucas 27:28. Ngunit sinabi ng mayaman, kung gayon po, amang Abraham, ipinakiusap kong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama, sa aking 5 kapatid na lalaki. Suguin po ninyo siyang upang sila'y bigyang babala at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Okay na yan? Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga kautusan ni Moses at ng mga propeta. Iyon ang kanilang pakinggan. Sumagot ang mayaman. Hindi po sapat ang mga iyon. Kasi nga hindi nagbabasa yung mga kapatid niya eh. Kaya sabi niya, hindi po sapat ang mga iyon. No? Ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila, tatalikdan ang kanilang mga kasalanan. Sabi nung mayaman, sinabi naman sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moses at mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Halimbawa, namatay ako uli, no? Wag naman muna ngayon, ha? Ayaw nyo pa eh. Kawawa naman kayo eh. No? Halimbawa, namatay ako eh. Ayaw example kayo eh. Bigla akong bumalik. Dahil may nakikita ko sa Holy Trinity na gumagawa ng masama, magpapakita ko sa inyo. Sabihin ko, huwag mong gawin yan. Raymart, tigilan mo na yan. Yung pambababae mo. Joke lang, Raymart. Ha? Kunyari lang naman. Ano mararamdaman ni Raymart? Ano mararamdaman sa akin ni Raymart? Di ba? Maniniwala, hindi. Ha? Matatakot. Pero hindi maniniwala. Kasi dito pa lang, meron na akong iniwan, ginamit na ako ni Lord, nagpahayag na ako sa inyo, na basahin ang Biblia, hindi pa rin ninyo binasa, hindi nyo pa rin pinakinggan yung mga pangaral na nakikita pa natin. So, tapos, ganun pa rin ginagawa ninyo, may poot pa rin kayo, hindi pa rin kayo marunong magpatawad, at mga sinungaling pa rin. So, tapos babalik ako, sasabihin ko sa inyo, mga ngaral uli ako sa inyo, kapagod ko yata. Ang hirap yata, no? Walang pamasahe, papuntang langit, papunta rito uli. Ang hirap mag-travel. Tatawagin mo ko, Pastor, gusto ko mapunta ng langit, Pastor. Pero hindi ko siya makakalimutan, Pastor. Pangaralan mo ko, Pastor. Nandito yung pastor mo, hindi mo pa nakikinggan, tapos tatawagin mo na naman ako. Ini-istorbo niyo ako Namamahinga na ako, ini-istorbo niyo pa ako. Di ba? Pag may nangangaral ng iba dito, tapos sasabihin niyo, ay, mas mahusay si pastor. Mas mahusay si pastor? Di ba naman pinakikinggan si pastor o nandito si pastor? Amen? Amen. Bato-bato sa langit, tamaan. Bukol. Mga magulong kapatid, that is the truth. Hindi na pwedeng bumalik pa sa inyo ang mga nagsasalita sa inyo. May bagong magsasalita. Ang gagawin nyo lamang, pakikinggan ninyo, babasahin ninyo, at pamumuhay ninyo para hindi kayo mapunta ng impyerno. Ang salita ng Diyos ay dapat basahin, dapat pakinggan, at dapat isagawa dahil ito ang katotohanan na ang Panginoong Yesus, there is no second chances after death. There is no second chances. Pag namatay ka, hindi ka na makapagsisisi pa ng kasalanan mo unless God's allowed it na bumalik ka dito. But the truth is, the hell is real. Magbago na tayo.